Ama, alam mo naman ang pagkakagusto ko sa abentura, kaya't nais kong palayain mo ako sa pananagutan ng iyong trono. Taliwas man sa aking kalooban, ay pahihintulutan kita. Maraming salamat, Ama. Naglayag at naglakbay si Gat Masungit kasama ang kanyang mga alagad patungong Hilaga. Ayon sa tala ni Nick Joaquin, sumapit sa panay ang pangkat ni Gat Masungit noong ika-15 siglo at pansamantalang nanirahan sa naturang pulo at sinatag niya rito ang bayan ng Bataan. Palibhasa ay mahilig sa pakikipagsapalaran ay hindi siya nasiyang manirahan sa isang lugar, kaya't nagpatuloy sa paglalakbay sa dakong Hilaga. Sa patuloy na paglalakbay ay natuklasan nila ang isang malaparaisong lugar sa Luzon at nanirahan sila sa Tanawan, sa Batangas na ngayon ay kilalang lalawigan ng Batangas. Pagkalipas ng mga taon ng paninirahan sa kanyang bagong kaharian ay nagkaanak siya na pinangalanang Gatlanes. Si Gatlanes naman ay nagkaanak na pinabinyagang Miguel de la Cruz. Si Miguel ay isang taong maharlika na nakamana sa kanyang ninuno ng matapang at hindi mapagtimping katauhan. Nasa kanyang dugo ang pananalig sa katarungan, kaya hindi niya nakayang tanggapin ang kaapihan ng kanyang mga tauhan sa kamay ng mananakop na Espanyol. Umabot na sa kasukdulan ang pang-aapi sa atin ng mga Espanyol, kaya napagdesisyonan ko ang makikyat sa bundok. Kasama ba kayo sa akin? Maraming mamamayan ang nagsisunod sa kanya saan man siya magtungo at humingi ng tulong upang makamit nila ang katarungan, ngunit sa paglipas ng taon ay naisip niyang mabuhay na ng tahimik sa piling ng kanyang mga pamilya. Noong 1849 ay ipinag-utos ni Gobernador General Narciso Claveria ang pagbabago ng pangalan ng mga katutubo. Pagbabago ng pangalan. Maaari kayong mamili ng apelyido maliban sa De La Cruz at Santos. Sa pag-amuki ng kanyang may bahay ay sumangguni si Miguel sa pari ng Taal. Dito ipinagtapat niya ang kanyang madugong nakaraan. Pagkatapos ng salaysay ay itinanong niya sa pari ang kalutasan sa kanyang suliranin. Ngunit Padre, ano nakikita mo solusyon sa aking suliranin? Gumamit ka ng apelido Laurel. Laurel? Oo, ito ay nangangahulugang banal. Mula ngayon, ikaw ay mamumuhay ng banal, Miguel Laurel. Sa paglipas ng taon, dumami pa ang angkan ng mga Laurel. Nagkaroon ng anak si Miguel na pinangalan ng Mariano. Si Mariano ay lolo sa ama ni Jose, anak ni Sotero Laurel, na may nakababatang kapatid na nagngangalang Ruperto. Nanalaystay sa mga ugat ng magkapatid na Sotero at Ruperto ang dugo ng kagitingan at ang marangal na pagkatao. Naging gobernador Silio si Ruperto mula 1887 hanggang 1889 na taon. Noong 1888, siya'y lumagda sa isang petisyon na sumusuporta ang Tanawan sa mga pamamahayag laban sa Fraile ng Maynila. Samantalang si Sotero naman ang kinikilalang manananggol at isang taong makabayan. Panahon na! Panahon na para gisingin ang diwa ng mga Pilipino! Kaya napag-isipan namin ni Sotero na magtatag ng De Los Cincos. Natuklasan ni Del Pilar na hindi ligtas ang kanyang pamamalagi sa Pilipinas.
kaya't napilitan nitong lisanin ang tinabuang lupa. Nang maging mapayapa ang lahat ay tinanggap niya ang tungkuling hukom ng pamayapa ng Tanawan. Kung tutuparin ko ang aking tungkulin bilang gobernador pamayapa ng Tanawan, sa abot ng aking makakaya. Nang lumipas ang ilang taon, nagpakasal si Sotero kay Jacoba na nagbunga ng 5 anak na sina Maria, Jose, Rosario, Nieves at Alberto. Sumanib si Emilio sa persa ni Sotero at Miguel, ngunit napilitang lumikas si Aguinaldo sa pagsalakay ni General Nicolas. Namundok naman sina Laurel at Malvar. Tumawag si Aguinaldo sa kombensyon ng Malolos upang maitayo ang sinimulan na republikanismo. Dito, nagsipagdalo sina Sotero at Mabini. Nakulong si Sotero at Aguinaldo. Ikaw ba si Sotero Laurel? Dito na din binawian ng buhay si Sotero. Ako ba, Ire? Ha, Ire? Ha? Ilang, Mal! Kunti pa, lalabas na. Ano ba yan? Uy, ang ganda pa! Uy! Ako ba, Ire? Tigil ng bata mo. Batid kong siya ay magiging matagumpay balang araw. Anak, nalalapit mo kaarawan, naisipan kong ibigay sa iyo ang itong pitas na ito. Sana ay magbigay ito sa iyo ng inspirasyon na hindi pa huli ang lahat. Mahal na mahal kita, anak. Salamat, Nay. Kami ng aking ina ay namuhay ng napakamalapit sa isa't isa bilang ina at anak. Noong panahong siya'y bata-bata pa, papasok siya sa aking silid. Guguluhin niya ang aking buhok at titiyakin bago ako matulog ay dadasalin ko ang dasal na itinuho niya sa akin. Sa mga sumusunod na taon sa kanyang buhay, papasok ako sa kanyang silid, nagnanais na masalat ang kanyang buhok na ngayon ay kulay pilak na sa tama ng liwanag. Ngunit nagtatapos na nakatayo lamang ako roon. Nagnanais na sana'y hindi pa ako matanda upang umupo sa kanyang tabi. Itaas ang aking mga tuhod at itadyak ng paitaas dahil sa galak katulad ng panahong kinukwentuhan niya ako ng mga kwentong pangbata. Kahit ako'y isa ng senador, palagi kong inihahagis ang aking jacket sa unang silyang makikita ko at nagdudumali akong tumungo sa kalyang pinaghihintayan niya sakay ng silyang ligulog upang ipasyal ko sa Joey Boulevard. Sa lahat ng mga taon sa aking buhay, wala akong kasing ligaya sa pagtupad ng gayong kalugod-lugod na tungkulin. Kawili-wili sa akin ang mahabang paglalakad. Ibig na ibig ko ang paglingon niya sa akin ng nakataas ang ulo.
Kinagagala ko ang pagdinig sa kanyang pagmamahal at matatag na tinig na nangingibabaw sa parada ng mga napakabago at napakaingay na kotse. Nais ko siyang pagmasdan habang nag-uukol ng pansin sa kapaligirang katulad ko rin. Pagkaraan, pinaalala ko sa kanya ang hindi mapapatawad na pagiging atrasado ng mga kalisan at ng makikipot na baku-bakong kalye ng mga makalipas na panahon. Siya'y sumakabilang buhay ilang taon na ang lumipas. Hindi ako handa na isipin na may wakas ang namamagitan sa akin. O kaya nang dapat mangyari. Sa palagay ko, iyon ang tangka kong sabihin. Iniidolo ko siya. Iniatang ko ang tungkulin sa aking sarili na pangangalagaan ko ang mga personal niyang pangangailangan. Ang pagpanaw niya ay lumikha ng kahungkagan na nananatili hanggang ngayon sa akin. Gayunpaman, ibig kong gunutain siya noong nabubuhay pa. Ngunit sa dahilan, di ko may paliwanag. Walang tanging nakahintay sa aking alaala, kundi ang larawan, ang kapatlaan, ang kamatayan sa kanyang mga. Pagkaraang siya'y sumakabilang buhay, namanata na akong magsuot ng itim na pambata. Bagamat maaring lumitaw na ito'y mababaw na simbolo ng aking paggalang, nalalaman ko na katulad ng sinumang lalaki ay kinakailangan kong buhayin ang pinakamahalagang alaala bilang bahagi ng aking pang-araw-araw na buhay hanggat maaari. At katakataka, ang ganito kong gawi ay nagdudulot sa akin ng labis na kaligayahan. Kahit paano ay nadadarama ko, ang aking ina ay patuloy na nabubuhay at kasama namin. Ngayong araw na to ay bigayan na ng grado. At alam naman natin sa paaralang ng San Juan de Letrán, kapag may bumagsak, ang patakaran dito ay kailangan ng lumipat. Kinalulungkot ng balita, ngunit ikaw kasi ang nakatanggap ng mababang grado. Oh! May problema ba? Bakit ka malungkot? Bumagsak po ako sa isa kong asignatura. Ano? Jose, hindi ko inakala na lalagpak ka sa iyong asignatura. Ang akala ko isusunod ka sa yapak ng iyong ama. Patawad din na yun. Pangako magbabago na. Nang dahil sa nangyari, ay agad bumitaw si Jose sa pagiging miyembro ng orkestra sa Tanawan upang mas lalong mapag-ukulan niya ng panahon ang pag-aaral. Nais ko sanang magpaalam na aalis muna ako sa ating grupo. Bakit ka alis sa ating grupo? Sapagkat tututok po muna ako sa aking pag-aaral. Bakit? May bagsak ka ba sa iyong pag-aaral? Opo, bumagsak po ako sa isa kong asignatura. Ganun ba? Sige, Lumipat pagbutihan mo ang siya pag-aaral. sa Manila South High School sa ikalawang taon niya sa pag-aaral. Nakapagtapos siya noong 1911. Nang makatapos siya, ay naghanap siya ng trabaho at agad na nakuha bilang isang sakristan sa simbahan. Hindi nagtagal, ay napili siyang magturo ng asignaturang Ingles sa La Generacion High School sa Trozo Binondo. At bilang kapalit nito, ay hindi siya pinagbabayad ng pagkain at tirahan at binabayaran pa siya ng 30 pesos buwan-buwan. Pinagbuti niya ang pagtitipid dahil kailangan niyang sinupin ang bawat sentimong kanyang kinikita. Pagkatapos noon ay naisip ni Jose na kung tanging pagtitipid lamang ang kanyang gagawin, ay hindi iyon makakabuti sa kanyang kalagayan. Tignan mo si Jose, nakakakin na naman. Oo nga no, wala na ba ibang suot yan?
Bagamat naging mahusay ang pag-aaral niya, ay hindi siya nagtamo ng karangalan nang siya'y magtapos. Isang dahilan ang nasangkot siya sa isang pangyayaring halos nagwasak ng kanyang buhay at kinabukasan. Ganda ng dalaga. Hinahan mo kita. Kaya mo yan, Jose. Kaya ko ba yun? Kaya mo yan, Jose. Kaya niyo. Kilala mo ba yan? Oo, si Jose. Jose, ano bang kailangan mo sa akin? Nais ko lang sana. Ano ba? Lubastahan! Bakit mo ginawa yun? Yan. Ikaw ba si Laurel? Oo. Kung gayon, ikaw nga ang lumapastangan sa aking kasintahan. Hinamon kita sa isang duelo gamit ang palisong. Isinakdal si Jose sa salang na bigong pagpatay. Nagmatwid siyang pinagtanggol lamang niya ang sarili. Iniwan sa Maynila ni Jose ang kanyang pamilya at naglakbay siya patungong Estados Unidos kasama ang ibang Pilipinong pensyonados sa pangangasiwa ng direktor ng edukasyon. Nakapasok agad si Jose sa Yale University at pinagkaloob sa kanya ang Doctor of Civil Laws. Taglay ang diploma, lilisan ni Jose ang Estados Unidos patungong Europa, kung saan siya ay dumalo sa mga espesyal na lecture sa Universidad ng Sorbonne sa Paris at Universidad ng Oxford sa England. Kamusta na nga pala si Jose? Maging ako ay nangungulila na rin sa inyong kapatid. Nandito na si Jose! Nay! Kapatid mo! Kapatid ko! Kinagagalak namin ang iyong pag-uwi, Jose. Gusto na nga pala ang iyong biyahe. Ayos lang naman ate. Kinagagala ko rin makita kayo. Nais ko nga palang bumalik sa pagiging hepe ng ehekutibo. Sa totoo lang, Jose, malayo na ang iyong narating. Hindi naman. Labis ang pagpakumbaba si Jose. Ito ang nagustuhan sa kanya ng kanyang mga kasalahan. Dahil sa pambihirang tagumpay nito, ito'y tinalaga bilang unang flirt ng kawalan ng ehekutibo. Ngayon po ay bigyan natin ng masigabong palakpakan ang bagong sekretaryo ng Departamento ng Interior, Jose Pasiano Laurel. Pagkaraan ng 7 buwan. Gobernador, aking nire-recommenda si Jose Laurel upang maging sekretaryo ng departamento upang pumalit sa aking pwesto bilang undersecretary ng interior. Balita ko ay mahusay yun. Maaari mo ba siya papuntahin dito? Sige po, General. Kinagagala kita makita, Jose. Salamat, General. Nais niyo ko ako makausap. Ilan taon na Jose? 31, General. Marami akong nababalitaan sa Jose. Balita ko, marami ka na namating. Nais mo bang tanggapin ang aking promosyon bilang aking sekretaryo? Naging sekretaryo nga ni General Wood si Jose. Naglunsad ito ng mga programa at pinagtuunan ng masuliraning bahagi ang pamahalaang lokal.
Pasensya. Nais ko sana tayo makasal at bumuo ng isang pamilya. Maaari bang hingin ng iyong konti? Tinatanggap ko na sa'yo dahil ikaw'y mahal ko rin. Yeah! Dalawang taon nang lumipas, pumasok muli sa politika si Jose bilang senador. Sapagkat ang kamatayan may matamis, katulad ng tino ng ating mga bayani. Kung niya'y magtutunga ng isang pagkasal ng isang anak. Sponsored various celebration activities. Among those received most enthusiastically by citizens was of stage and screen stars. Leaflets distributed by these beautiful stars pass into the hands. Handa na akong pumasok sa Senado. Ang Kodigo Sibil ng mga Espanyol ay siya pa ring pinairal na batas sa bansang ito na hindi isinasang-alang-alang ng naturang batas ay plinano ng mga huristang Espanyol na ang pananaw ay nasa kalagayan at pangangailangan ng mga mamamayang Espanyol at hindi binigyang halaga ang mga kaugalian, tradisyon at kasaysayan ng mga Pilipino. Ipanatupad noong 1949 ang kanyang panukalang batas. Habang isinasagawa ang rebisyon, ay naghain si Jose sa Senado ng panukalang batas noong 1928 na nagmumungkahi na bigyang karapatan ng mga kababaihan na makaboto ngunit hindi ito napagtibay.